Hello Aquarius! Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading para sa sign ng Aquarius. Kunin nyo lang po kung ano yung nakarelate kayo. Tapon nyo hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na buwan ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako meron at merong dahilan kung bakit tayo napadpad dito. Maaring iyon ay sa deck na ito, enerhiya, o sa imahe na makikita natin sa deck na ito. Pwede din sa deck na ito, or lalo na sa deck na ito na babasahin ko magmula nung May, binabasa ko na yung description. Bukod pa dun sa interpretasyon ko para ma-appreciate nyo yung oracle card. Kasi ang tarot deck talaga kailangan niya ng certified tarot reader to interpret. Anyway, King of Swords. Oh, parang sa Pisces kanina, yung kumbaga yung nature mo ay medyo flipped. Sa Pisces kasi nakuha niya King of Cups. King of Cups upright, yun ang parang nature niya. So kung meron kayong Pisces sa chart nyo, you might want to check out that reading. Or kung meron naman kayong kakilala o parang you're dealing with a Pisces, you might want to check that out. So similar sa'yo, King, you are a master of the intellect, of the brain, of the mind. You could be very smart, visionary, and you have a lot of plans. Pero katulad ng sa Pisces, reverse mo rin nakuha. So nasa shadow side tayo ngayon ng iyong main energy, ng iyong nature. So, kung nature mo ay visionary, thinking, wanting to do a lot of things, you might feel so stuck right now and wala kang direct control over that vision. Yun. So, King of Swords is your parang, yun talaga yung main energy mo or yung parang power ba ni Aquarius. You are an air sign kasi. So, you have that mastery of the intellect. You are reasonable, logical, ganyan. Pero ngayon parang naitapon na sa bintana ang logic o walang reason ang mga gustong gawin sa kasalukuyan or sa hinaharap. Pwede kasing napanood nyo to ng hindi August, pero August reading ito eh. So, having this reverse is halimbawa, pwede kasi na yung iba sa inyo ay alam mo yun, nasa kalahati na talagpas kalahati na tayo ng taon, pero yung sabi mong gagawin mo nung January, hindi mo pa rin nagagawa. O pwede din naman na parang nauuna lagi ang emosyon mo. Parang, ayokong gawin yun kasi natatakot ako na ganito. Ayokong simulan yun kasi parang hindi naman ako good enough for that. Alam mo yun, parang kinocontradict mo yung sarili mong power. You have that power to make a vision happen or very visionary, pero ikaw mismo parang tinitame mo yung power mo na yun kasi maaaring na pangungunahan ng emosyon. Yan ang core energy mo. You have that intellectual mastery or grand vision of all things in life, pero parang hindi ka pa ganon ka-connected sa power mo na iyon, probably because meron pang ibang ganap in life, which could be emotional, pwede ding health, may health issue, kaya kung ano man yung itong iniisip mo na gawin ay hindi mo pa magawa. Pwede din naman na you are very ruled by your emotions ngayon, parang pwedeng depression, parang hindi ako makapag-isip ng maayos kasi I am in this slump, emotional slump. Okay? So, Nine of Pentacles, pwedeng yung iba sa inyo, pwedeng work-related ang issue ni Aquarius this month. And parang yung kaninang sinasabi ko ng mga fears na parang ikaw mismo kinokontra mo yung sarili mo. Ang example nito ay natatakot ako, ayoko muna mag-resign, hindi mo ako nakaka magre-resign kasi okay pa naman yung income ko, siguro okay na ako dito. Pero alam mo yun, deep inside, iisipin mo na hindi na tama yung nangyayari sa'yo sa office. Hindi na tama yung mga sinasakripisyo mo para lang mairaos ang isang project. Alam mo yun, parang nine-negotiate mo na yung time mo sa family, negotiable na yung time mo sa family, when in fact, dapat hindi negotiable yun, wala nang work-life balance, parang ganon. Parang okay lang na yes ka ng yes sa mga trabaho, kahit alam mo sa sarili mo na hindi siya tama. Yung worth mo, kumbaga, parang challenge this month. Worth ha, hindi work. Worth.
yung worth mo as a person, parang hindi ka aligned or hindi ka in tune doon sa worth mo as a person. What does that mean? Yun nga, example nun, halimbawa sa trabaho, gagawa ka ng extra above and beyond kahit alam mo sa sarili mo na hindi ka pwede magpuyat. Kahit alam mo sa sarili mo na hindi maayos yung utak mo kinabukasan, pero pupuyat ka para lang magawa to. Probably because feeling mo yun yung magpapapromote sa'yo. I don't know. Kung you are here in a relationship, looking for a relationship reading, what could this mean is that, teka lang sorry, nahulog hulog yung card. Ang example nito ay your partner may be parang, ayoko sabihin na forced pero yun yung unang pumasok sa isip ko Pinupuwersa ka na gawin ng isang bagay na labag sa values mo, sa prinsipyo mo, sa philosophical beliefs mo. Mga halimbawa niyan ay religion, na yung force ka na mag-convert. Example din yan ay kumbaga sa intimacy. Halimbawa, ayaw mo ng threesome, pero pipilitin ka na mag-threesome. O kaya parang, sorry ulit sa word, pero yun yung pumasok sa isip ko Medyo, siya extreme. Forced ka na manipulated ka to think na it would make the relationship better pag ginawa mo yon, pero in your mind, in your own independent mind, alam mo na hindi tama yon, at least sa filosofiya mo hindi maganda yon, pero sa ngalan ng pag-ibig gagawin mo siya, o kaya kinukonsider mo siyang gawin. So yun yung sinasabi ko na yung core energy mo, you are not aligned, walang reason, parang tinapon sa bintana, tinapon na lang, ganun na lang yung logical part of you, which is really you. Logical kang tao, you are reasonable, you decide based on logic, and matalino ka. Pero naitapon yun dahil sa pag-ibig. Parang you are willing to negotiate, or you are willing to sacrifice kung ano yung tingin mong deserve mo para lang isakatuparan ng isang bagay na pinupuwersa sa'yo ng ibang tao. Okay? Tapos, Knight of Wands here, pwedeng presensya to ng isang tao. Kung hindi isang tao, pwedeng enerhiya na padalos-dalos. Parang, fuck it, I'm just gonna do this. May pressure. May pressure na pwede din na hindi mo nagagawa yung mga, di ba sabi ko kanina, yung pinlano mo ng January, hindi mo na nagawa. August na, so parang napapaisip ka, parang, what have I done? Where did my 2026 go? Kasi merong mga bagay na parang niraos mo ng mabilisan, o kaya ginawa mo ng mabilisan. Ayun na nga, lumabas na nga yung devil. Yung sinasabi ko kanina na punwersa, may force, merong pumwer sa'yo, pinilit sa'yo. You could be in a soul contract with somebody who is very manipulative. Pwedeng yung partner mo, hindi niya sadya na i-manipulate ka. Ganun lang talaga siya. Pwede ba yun? Pero, malalaman mo na minamanipulate ka. Paano? Kasi meron tayong belief system sa ating buhay. Ano po? Yung belief system na yun, may pa sa religion yan galing, pagpapalaki ng magulang, sa school, yan ang bumubuo ng spiritual, yan ang bumubuo ng pagkatao natin. Merong mga new idea na ipapasak sa atin o i-introduce sa atin ng ibang tao sa buhay natin. And matcha-challenge, yung iba doon, matcha-challenge yung belief system na natin. Minsan, yung pag-ibig, yun ang nagka-cloud o trabaho, kontrata sa trabaho, yun ang nagka-cloud ng judgment natin kasi feeling natin, it's a new idea,
want to try it, baka naman okay lang na i-bend ko yung values ko o yung belief system ko kasi baka naman tama siya. That openness is good. Pero you would know na somebody is making you believe a certain way when pumasok na sa isip mo na parang hindi ako ito. Once na pumasok sa utak mo na hindi ako to, you know that there is that connection with somebody na malakas ang impluensya o hatak sa'yo. And maybe, just maybe, you are manipulated. So, kayo ang makaka-determine yan. Pero, alam mo yun, tumahimik ka muna, umupo ka muna, mag-reflect ka. Isipin mong mabuti. Meron bang instances na napapaisip ka na parang mali to? Parang hindi ako to. Worth it pa ba na itry to? Parang hindi ako to may mali. Pag natanong mo yan sa sarili mo, pag pumasok yan in the moment of reflection, that's a confirmation na you are manipulated. You should know, malaking bagay na kilala natin ang ating mga sarili. Di po ba? Pwede din na you're dealing with a Capricorn. The Capricorn is telling you to do this and that, na it will, alam mo yun, ang daming bulong. Hindi ko sinasabi na sila devil. Ang meaning ng devil kasi is there's this temptation. Hindi ko sinasabi na mas maugali nila. Pero pwede din. Kasi everything that is not hindi aligned doon sa paano mo nakilala yung sarili mo, ano yung binavalue mo sa buhay, you might want to rethink. Pwede din kasi na yung iba sa inyo ay nape-pressure sa marriage. Nape-pressure na magpakasal na. Parang ililit go mo. Example, ito kasi negotiation to parang meron kang i-compromise para sa iba. Nakukompromise na yung belief system, yung values mo, ganyan. Yung iba sa inyo, pwedeng hindi ako pwedeng ibang Aquarius na kausap ko ngayon, hindi naniniwala sa kasal, pero may pressure ng kasal, pwedeng halimbawa, nabuntis na, o kaya pinipressure ng partner na let's settle down, kasi parang doon din naman tayo papunta. Pero, alam mo sa sarili mo na hindi ako para magmadali. Kasi, wait lang, kasi meron pa akong ibang gustong tahakin. Merong i-compromise, meron kang dilemma ngayon na close to compromising para lang makip yung relationship. From 4 of Wands, bumagsak ka sa 3 of Wands. Yung 4 of Wands, ito na yung parang this is it, let's do this, which is affirmative of the Knight of Wands na magpapadalos-dalos. Tapos gitnang-gitna yung devil, which is the temptation. Some contract na hindi mo basta-basta maalis sa buhay mo kasi parang nalulung ka na may obsession na doon sa taong yon. Pwede kasing obsession sa parang you're not really in love pero you're in love with the notion of love. So gagawin mo lang isang bagay kasi you just want to keep that love pero hindi siya talaga love. You want to keep the relationship para lang hindi ka mabakante. Pwedeng ganun. So, from far of Wands, it should be a happy, celebratory feeling. Parang, tingnan mo yan, aalis siya, Parang nasa, siya, balloon in the air, pero flowers yun. They die down. It will die down. Kasi, flowers yan. So, hindi siya permanent na fixture. It's a plant, di ba? It could die. So, pwedeng bumagsak ka din eventually. So, she will travel, get out of her own way, sorry sa ingay, get out of her own way going somewhere else. So, pwedeng ikaw yan. Parang, sige, let's do this. Pwedeng iba sa inyo makikipagtanan, I don't know. But then, it progresses na pabalik, 3 of Wands. There's this, parang, exploration. So, maybe, what this is telling you is, wag mo na magpadalos-dalos towards that marriage, o kaya, towards this big thing na sinusulsul sa'yo na gawin mo. Instead, plan thoroughly and parang explore muna. Kilalanin ng sarili o kaya tingnan mo yan, nagsuswimming siya underwater.
almost naked. So parang it's okay to be vulnerable and show your soft side, but at the same time, ah, laliman mo pa yung pag-explore, pagkilala sa emotional side mo. Kasi puwedeng all your life, utak ang ginagamit mo sa pagdedesisyon, which is tama naman, utak talaga yung dapat natin ginagamit. Pero minsan, we lead with their emotions. We lead with emotions, yung positive emotions, which could be calmness, um, yung wisdom. Pasensya na sa mga ingay na naririnig mo. Kilalanin mo muna. Yun yung naka-pick up ko dyan sa first spread na yun. I-clarify natin yan. Uy, puro ace. Uy. Huwag ka magpadalos-dalos ha, Aquarius. Kasi pwedeng na love bomb ka. Ano yung love bomb? Parang binuhusan ka ng mga magagandang flattering words para lang makuha ka. Pwedeng gano'n. Hindi ko sinasabi na nabudol ka ha, sa pag-ibig kasi you can argue na parang totoo naman tong relasyon namin. Parang what are you talking about na parang nabudol ako. Bahala ka kung yun yung isipin mo. Pero ang sinasabi ko lang is if you haven't gotten um, to know that person, you might want to reconsider na taking a step back at huwag magpadalos-dalos, jumping into a new relationship. Kasi ewan ko, baka siya yung devil na manunulsol. Baka siya yung magsasabi sa'yo na dapat ganito yung gawin mo. Groom, yung iba sa inyo pwedeng ginugroom eh. I mean, pang adults naman tong ano ko, tong channel ko. Pero kung may mapadpad dito na bata pa, grooming ang nakikita ko dito. So kung kayo ay adult at may kakilalang Aquarius at concerned sa isang Aquarius, mukhang ito na nga yun. Siya ay being groomed. Kasi Aquarius is close to ano, making a decision na he or she will regret in the long run. Kung kayo yung guardian, wag na kayong makialam. Pero kung kayo yung guardian, you might want to intervene. Ewan ko, bahala na kayo dyan sa ano na yan, decision. Pero dalawang ace to, clarifying Nine of Pentacles and Knight of Wands. So, meron parang lure, alam mo yon, may shiny object, and Aquarius is bound to chase that shiny object in love and in work. So, pwedeng parehas, love and work na situation ni Aquarius, pero pwede din naman na kung love related, makakompromise yung work. Pwedeng ganon. Kung work related, makakompromise yung love. So, parang, yun, may shiny object na dumating sa buhay ni Aquarius, and parang, this is something na I like to, parang iiwan niya lahat, tanan yung vibe tanan feels. Iiwan niya lahat para i-pursue yung shiny object na yun. Chasing that shiny object. Shiny object syndrome. Uy, lovers. Yan na nga. Ang pangit naman. Lovers in reverse. Yung iba sa inyo, pwedeng in a relationship na at may pupursue na bagong tao dahil yun yung shiny object niya. Some of you may be in a relationship na no longer satisfying, pero instead na sabihin, na i-express, pag-usapan, tatalikuran niya yon at he or she will go after the temptation. Tingnan mo naman, lovers, no? Adam and Eve to eh. Remember the apple? Adam and Eve, the temptation, tapos clarifying card pa siya ng devil. Alam na. Actually, yung devil din eh. Ano yan eh. Yun. Devil. Si Satanas. May temptation. There is a temptation. Shiny object. Na close si Aquarius to pursuing that shiny object at iiwan niya ang lahat. Alam mo yun, ito yung usual case na
Yung isang scenario na mention ko, 'di ba, yung may in a relationship na tas may pursue na iba. So this is kung nakarelate kayo doon, this is the classic case of yung long-term relationship, hindi niya pinapakasal-pakasalan yung tao, tapos biglang makakahanap siya ng iba, papakasalan niya agad. Ito yun. Ganito yung nakikita ko dito. Pero kung hindi naman kayo nakaka-relate dun, okay lang yan. Tapon nyo lang yung scenario na yun. Pero sa mga tao na Aquarius na nakarelate doon, yun yung classic example. Pwedeng yung iba sa inyo, mapipressure kayo na pakasalan yung partner kasi ayaw nyo siya na nakakaramdam na kayo na natetempt na siya ng iba. Huwag ganoon. Always remember, tandaan mo, Aquarius, na you are not in your power this month. Ang goal is you will be in your power. Remember your power. Your power is yung intellect, yung sane ng pag-iisip, yung may reason, hindi logical mag-isip, hindi yung gagawa ng hindi pinag-isipang bagay. Kasi ang nature mo ay nag-iisip, matalino ka. So, maraming challenges ng August in a sense na matetempt ka or mape-pressure ka into doing something na mabilisan just because ayaw mong mawala yung isang bagay. Parang magko-compromise ka, tatanggapin mo yung offer kahit alam mo na hindi nakabubuti sa'yo. So, alam mong hindi, ayun na nga, letting go. Parang sawa na maganda din ang ending ng reading ni Aquarius kasi I feel that babalik ka doon sa, alam mo yun, mahuhulasan ka, babalik ka doon sa nature mo which is nag-iisip, and di ba nga deeper exploration muna, which is clarified by the Two of Pentacles na reversed, which means na hindi ka na parang umay ka na sa parang bakit ganito na lang, ako naghahanap ng compromise, kung hindi ako hahain na ng compromise, mamimili ako yung nagja-juggle, ako yung nagtatry na maging balanse ang lahat, ako yung umi-effort, parang tama na. So, ikaw ay gagawa ng ma-overturn ang lovers na hindi makapili to something na you would choose one. Parang for once and for all, umay na ako sa arguments na yan. Pag-aaway na lang ba natin to sa mga bagay na sumusulsul sa akin, ang dami nagsasabi. And starting your reading, Nine of Pentacles pa na reverse na parang you would, parang ititrade mo yung, you're in a good place now and you will trade it for somebody na akala mo hindi siya tempting. Doon sa akala mo hindi si Satanas. Akala mo makabubuti sa'yo. There's that shiny object na you run the risk of pursuing that. I don't know bakit nasulsulan ka na magiging maganda, pero be careful na yun yung pipiliin mo kasi it might do you more harm than good. Pwedeng mako-compromise yung other part of your life kasi pinili mo yung isang bagay na shiny object lang naman, hindi mo pa kilala. So, kilalanin mo. Kilalaning maigi at wag magpadalos-dalos. You will make that choice eventually. Okay, kuha tayo ng advice ng universe, oracle card, mensahe para kay Aquarius. Anong mensahe mo para kay Aquarius? Ang sticky ng cards passivity. Uupo ka na lang ba dyan? Huwag kang umupo na lang dyan at manood. You have the power to take action. Kasi kung titingnan mo, may chess set dyan, So, pwedeng nanonood lang siya, spectator lang siya. Pero kung titingnan mo yung palda niya, siya yung board mismo. So, pwede may choice siya para tanggalin all through, lahat. Parang, bahala kayo dyan, tigil na tong larong to. May choice siya na gawin yon. Hindi siya basta passive watcher. So, yan ang mensahe sa'yo. Hindi ka basta manonood lang. Ikaw ay may papel. Ikaw ay may power to turn things. Ikaw ay may power para gumawa ng aksyon sa outcome na gusto mo mangyari. Babasahin ko sa'yo para may sarili kang saan na ba yung guidebook? Para may sarili kang interpretation.
Pero yun ang interpretation ko. Passivity. It's okay to let others fight your battles for you now and then. You can't be the best at everything, after all. But don't surrender your free will to someone else in exchange for security. Letting someone else handle all your problems gives away your power. Yun ang sinabi ko. There will come a time when you struggle against the bonds of passive observation and long for more independence. Perhaps that time has already arrived. Yun na yun. Take what resonates. And iwan ko na yun doon. Salamat sa pagbisita, Aquarius. At sana makita kita ulit next time. Like, share, and subscribe lang po. At pasensya na sa mga ingay ng mga kapitbahay namin. Maganda yung momentum natin eh. Ayokong ipos. So, yun. Sana makita kita ulit next time. Ako po si A. See you soon. Bye!